Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, welcome po sa munting kusina ng inyong Nanay Relly. Ngayon po ay nagpiprito po tayo ng chicken. Dahil ito na lang po ang mabilis na luto. Late na po ang oras, kaya pinakuluan po ito sa asin para may lasa na. Tapos po prinito. Bakit pakukuluan pa? Kasi po para po maluto yung loob ng chicken. Kasi minsan tutong na yung yung balat. Tapos yung sa loob-looban ay meron pang mga dugo po, at ayaw ko po yung ganang klaseng luto. Ayan, kamusta po kayo mga kaibigan? Kamusta po ang ating buhay ngayong araw? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, no? Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Ang bilis ng araw. December 3 na po ngayon. At ilang kembot pa ay Christmas Day na. At salamat sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga, December 4 na, sabi ni Bunso. Sorry naman mga kaibigan. Sabi ko nga mga kaibigan, sana araw-araw ay Pasko para ang mga tao ay nagmamahalan, nagbibigayan, nagtutulungan, at nagkikita-kita ang mga pamilya. May mga pamilya na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng daigdig o ng mundo, na sa iba't ibang bansa, umuwi talaga sa Pilipinas. Karamihan po talaga yung mga nasa ibang bansa ang umuwi ng Pilipinas para po makapiling ang mga mahal sa buhay. Lalo na po kapag meron pang mga magulang. Andyan pa yung nanay at tatay. Kaya ang mga anak na nagmumula sa medyo malalayong bansa ay excited na umuwi para po makapiling ang mga magulang. At the same time, pati po ang mga kapatid at mga kamag-anak, at kasali na dyan ang mga kaibigan. At tuwing araw ng Pasko, meron po ba kayo napapansin? Wala munang gulo, wala munang away, wala munang samaan ng loob, kundi tuwing Pasko ay nagpapatawaran ang bawat isa. Sino man ang nasaktan at nanakit ay nagkakasundo tuwing Pasko. At sana nga araw-araw ay Pasko para may mga ganong eksena ng buhay. Kasi napapansin ko kapag Pasko, paliparan ng mga puso Talagang andyan po yung I love you, I miss you, may mga dalang mga regalo sa isa't isa, Kaya lang, napansin ko rin, pagkatapos ng Pasko, eto na naman, simula na naman ang samaan ng loob. Minsan nga, nagsasaulian pa ng kandila, minsan nga, nanunumbat pa, na binigay, sa mga regalo. Kaya sana, araw-araw ay Pasko para ang mga tao ay makaramdam ng pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa. Yan po ang yung advantage ng araw ng Pasko, kasi parang nagiging mabait lahat ng tao, di po ba? At kapag araw naman ng bagong taon, andyan po yung excitement na nagtitipon-tipon, reunion day ng mga magkakamag-anak. Ganon din naman pag Christmas, reunion day ng mga magkakamag-anak. At yan po ay magandang balita po yan kapag ating tignan, yung masaya ang pamilya, nagkakasundo, tawanan, kanya-kanya ng palitan ng mga regalo, di po ba? At yung napaka-special para sa mga magulang ay nakaready na. Kung meron kang 10 anak, o di 10 anak yung magre-regalo. Kaya lang minsan sa pamilya, hindi naman lahat ng miyembro ng pamilya ay nagkakaroon ng magandang buhay. Kaya yung mga magaganda ang buhay, sila naman yung nagbibigay sa kanilang mga kapamilya o kamag-anak ng mga bagay na makakapagdulot din ng saya
sa puso at damdamin ng isang kapatid, isang pinsan, isang kapitbahay, kamag-anak, kaibigan. So, ganun po yun. Kaya, napakaganda po kapag araw ng Pasko kasi excited. Sabi nga po ng isa kong kausap, ay salamat, Pasko na naman. Makakatikim na naman kami ng masarap na pagkain, makakabili na naman kami ng bagong damit, bagong bag, bagong sapatos. Kasi tuwing Pasko, parang nakaugalian na po natin dito sa Pilipinas na lahat ay bago. At pag bagong taon naman, kailangan may mga bagay na bago sa loob ng kusina, loob ng bahay. Kasi tradisyon po yan ng mga Pilipino. Ano po? Kailangan yung lagayan ng asin ay puno, lagayan ng bigas ay puno, at yung wallet ay may laman na pera para pagdating ng January 1, 2025. Kapag puno ang wallet, sabi po nung mga matatanda nung araw buong isang taon na hindi mawawala ng laman ang wallet na maswerte. Ano po? At ganun din naman daw ang bigasan ay hindi mauubusan. Kaya kailangan daw po may tubig, may asin, may bigas, at kung ano-ano pa ang pamahiin ng mga tao at ng mga matatanda nung araw. Pero para naman po sa akin, wala po ang swerte sa ganong pamahiin. Tayo po ay wala talagang swerte, kundi ang mga anak ng Diyos ay mapalad. Kasi po yung swerte, ginagamit lang po yan ng mga sugarol na salita. Pero kapag anak ka ng Diyos, mapalad ang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon, at naunawaan natin ang salita ng Diyos na ang tunay pala na mapalad ay yung mga tao na nakakilala kay Kristo ng totohanan, sumunod sa Panginoon gamit ang salita ng Diyos, namuhay na totoong Kristiyano. At kung dumating man sa punto ng buhay ng isang anak ng Diyos na siya mauna na doon sa kaharian ng Panginoon, ay talagang yun po ang matatawag natin na napakapalad ng mga nauna na sa atin na nandoon na sa kaharian ng ating Panginoon. At ngayon po, mapalad din po tayo sa panahong ito kahit tayo po ay naghihintay sa Panginoon kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tayo po ay mapalad kasi sa bawat araw may mensahe po ang Diyos sa buhay natin. At ito po ang nais ng Diyos na makita sa buhay natin. Yung kanyang mensahe, kung ito ba ay ating tinutupad, sinusunod ba natin, isinasapamuhay ba natin. Kasi sa pamagitan po ng kanyang salita, dito lang po natin mararanasan yung biyaya ng Diyos. Kasi may mga procedure, may mga instructions ang Panginoon, di po ba? Sabi nga ng Panginoon, kapag inuna mo ang aking kaharian at ang aking katuwiran, ay daragdag ko naman sa iyo ang lahat ng iyong pangailangan kahit hindi araw ng Pasko. Ano po mga kaibigan? So, sa buhay natin ito, ay wala po tayong ibang kailangan kundi ang ating Panginoon. Hindi po yung pamahiin ang maglalagay ng pera sa ating wallet o sa ating bulsa, kundi yung ating pananampalataya sa Diyos ang magiging dahilan para po mapuno ang ating bulsa. Bakit? Kasi kapag may pananampalataya po tayo sa Diyos, kapag tayo po ay magtatrabaho, kapag tayo gumagawa, andoon po yung biyaya at pagpapala ng Panginoon. Bakit? Kasi ang pananampalataya na walang gawa ay patay, at ang gawa na walang pananampalataya ay patay din. Kaya kailangan talaga magsama pananampalataya at gawa. Hindi tayo pwedeng manampalataya lang sa Diyos tapos uupo na lang tayo sa buong isang taon ng year 2025. Tapos yun na, bahala na si Lord dyan, maglagay ng bigas sa aking bigasan, bahala na si Lord dyan, maglagay ng wallet sa aking, ng pera sa aking wallet. Pero hindi po pagtatrabahuan po natin lahat yan. Dahil ang sabi nga, ang isa pang kasabihan, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. So, yun mga kaibigan, ang pinakamaganda sa mga anak ng Diyos, yung balita na araw-araw ay nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na natin kailangan hintayin pa ang December 25 para maging Pasko, para makagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa
at makapagpuri sa ating Panginoon. Araw-araw ay pwede po tayong magpuri sa Diyos. Araw-araw ay pwede po tayong gumawa ng mabuti. Dahil ang mabuti ay bunga po yan ng ating tunay na pananalig kay Kristo. Kaya simple na lang po yan sa atin yung mga bagay sa paggawa ng mabuti. Di ba mga kaibigan? Ganoon naman talaga ang mga anak ng Diyos. Kaya, ayun, maraming salamat sa Panginoon dahil malapit na ang Pasko at makikita na naman natin yung saya sa ating kapaligiran. At syempre tayo din ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi kung walang Jesus na pumunta dito sa lupa, lahat po tayo ay mapupunta sa impyerno. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus lamang ang siyang nag-alay ng kanyang buhay para po tubusin tayo sa lahat-lahat ng ating mga kasalanan kasi ganun po tayo kamahal ng ating Diyos na lumikha sa ating buhay, ang ating Ama na nasa langit na nagkatawang tao sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kaya mga kaibigan, patuloy lang po tayong mamuhay na gamit ang salita ng Panginoon. Sa bawat araw, buksan po natin ang ating mga Biblia upang makita po natin ano ba ang mensahe ng Diyos sa araw na ito sa ating mga buhay. Kaya mapalad po tayo. Hindi po tayo maswerte, mapalad. Napakapalad po natin kasi minahal po tayo ng Diyos kahit tayo po ay nagkakasala araw-araw. Kapag humingi po tayo ng tawad sa Diyos ng may katotohanan at mula sa ating puso, ang Diyos naman po ang siyang handang magpatawad sa atin. Yung pagsisisi na, Lord, hindi ko na po uulitin pang muli. Yan po yung tunay na paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. At ang totoong pagsisisi ay wag nang balikan yung mga bagay na hiningi mo na ng tawad pa sa Panginoon. Di po ba? So mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking vlog for today dito po sa aking munting kusina. At ayan, luto na po yung prito ng inyong Nanay Rayleigh. At maya-maya po ay kakain na kami kasi mag-alas 12 na yata. Sana po kayo din, kumain na rin po kayo para hindi po manghina ang pisikal ng katawan. At higit sa lahat, pakainin din po ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa upang hindi manghina ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen.